Good day, Doc Louie. I am Maria Victoria Marigico. I am presenting my midterm exam entitled Database. Case po namin, meron po kaming 6 na tables, pangalan, customer, employees, payments, product sale. Sa loob po ng customer namin, ito po ang structure po namin sa customer. Meron pong name na customer ID, first name, last name, email, phone number, at kung kailan po ito ginawa. Dito po sa customer table po namin napupunta ang information ng customer namin katulad ng name, last name, email, phone number, at kung kailan ito ginawa. Sa employees naman po, napapaloob sa table na to yung information ng employee namin. Ito po yung structure ng table namin. Merong employee, first name, last name, email, word created. Sa table payment naman po ay napapaloob ang payment ID, sales ID, amount, at payment method at payment din. Dito po napupunta ang kung kailan nabili ang product. At sa products naman po, napapaloob po dito yung mga information po ng aming product. Sa structure naman po, meron po kaming product ID, product name, category ID, price, quantity, at kung kailan ito ginawa. Sa sales naman po, napapalo po dito ng mga information ng mga customer namin. Ito po ang share ng table namin. Meron pong sales ID, employee name, order description, quantity, total amount, at sa pinaka-last ng table namin, meron ito po yung supplier namin ng produkto po namin. Ito po yung structure ng data namin. Meron pong supplier ID, supplier name, contact number, email, and address. Ito naman po ang table namin. Sa table po namin, makikita po ang information ng yung una pong table namin ay customer. Makikita ang information ng mga customer namin. At sa table naman po, makikita yung information ng mga employees. At ito naman po sa table 3, makikita po ang information ng payment, kung kailan ito nabili, kung anong method yung ginamit sa pagbili. At sa pang-apat naman po, information po ng mga products. Ito po ay meron po kami 10 produkto at ito po yung price ng produkto namin. At ito po ang kita ng produkto. At sa table sales naman po, ito po yung mga customer na bumili sa amin at kung ilan po yung binili nila at kung magkano yung total amount ng binili nila. At ito naman po yung table ng supplier namin. Makikita po yung supplier ID, contact number, email, at yun lang po.